Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong yugto dito sa mundo ni Pi Network. Si Pi Network ay nag-launch po ng kanyang bagong laro na tinatawag na Pi Online. Ang laro ay DeFi based at nag-aalok po ng farming, staking rewards at isa pong DAO-driven ecosystem. Layunin po nitong palawakin ang platform ni Pi at hikayatin ang community na maging mas aktibo sa kanilang ecosystem. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang Pi Online at ano po ang layunin nito? Ang Pi Online ay isa pong DeFi game na pinagsasama ang play-to-earn mechanics at isang dual token system. Ang dalawang token na ginagamit po sa laro ay ang PiOL para sa governance at ang SEED bilang in-game currency. Sa madaling salita, ang PiOL ang nagbibigay po sa players ng kapangyarihan sa decision making, habang ang SEED ay ginagamit naman para sa farming at saka in-game transactions. Kaya sa market impact, ang dual token system ay posible pong magdala ng bagong utility sa Pi token ecosystem. Kung magiging matagumpay po ang governance at in-game economy, pwede po itong magdulot ng mas mataas na engagement at saka demand sa token. Ngayon, paano po gumagana ang farming at saka staking sa Pi Online? Yan, sa Pi Online may tinatawag po na Genesis Farm kung saan ang mga players ay pwede pong mag-farm at saka mag-stake ng kanilang assets. Ang staking rewards ay umaabot hanggang 12.8% annually. Ang mechanism na ito ay nagbibigay po ng insentibo sa mga players na manatili sa platform at aktibong makilahok sa laro. Kaya sa market impact, ang mataas po na staking rewards ay pwede pong manghikayat ng long-term holding. At kapag marami pong mga users ang nag-stake at hindi nagbebenta, maaari itong magbigay ng suporta sa presyo ni Pi token. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng DAO-based governance? Ang Pi Online ay gumagamit po ng tinatawag na DAO-driven governance model. Ibig sabihin ang community ang may boses sa mga desisyon tungkol po sa development ng laro at platform. Sa pamamagitan po ng PiOL token, ang users ay pwede pong bumoto at mag-suggest ng mga bagong features. Kaya sa market impact, ang active governance ay nagpapakita na seryoso po si Pi Network sa community engagement. Kapag active po ang community, mas tataas po ang utility ng PiOL token at posibleng maging catalyst para sa mas mataas na adoption ng ecosystem. Ano naman po ang mga incentives para sa mga early adopters? Ayan, ang mga early adopters ng Pi Online ay makakatanggap po ng free land. Yan, free land at saka seeds bilang bahagi ng onboarding. Ito ay paraan po ni Pi Network upang hikayatin ang mabilis na pagsali sa laro at ecosystem. Sa madaling salita, mas marami ang sasali agad, mas malakas ang network effect ng platform. Kaya sa market impact, ang free incentives ay pwede pong magdulot ng initial surge at aktibidad ng laro at mas mataas na engagement. Habang lumalaki po ang user base, mas tataas ang demand kay Pi at sa seed tokens. Paano naman po nakakaapekto sa market ang Pi token sa kabila ng expansions? Yan, kahit lumalawak po ang ecosystem ni Pi Network, ang presyo po ni Pi token ay nananatiling mababa. Kasalukuyang naglalaro po ito sa presyong 0.3439. Ito po ay nagaganap kahit may mga bagong developments tulad po ng Pi Online at sponsorship sa Token 2049 event sa Singapore. Kaya sa market impact, ang mababang presyo po ay nagiging hamon sa pag-attract ng mas maraming investors. Pero sa kabilang banda, ang expansion po ng ecosystem at global exposure ay maaring magbigay ng long-term growth potential. Ano naman po ang epekto ng listing sa on-ramp money? Ang Pi Network ay nakakuha po ng listing sa on-ramp money na nagbibigay daan sa mga users mula sa mahigit 6 na pong mga bansa or 60 countries.
na makabili ng Pi gamit po ang kanilang local payment methods. Sa ganitong paraan, mas madaling ma-access po ang token at mas maraming bagong users ang pwede pong sumali sa ecosystem. Kaya sa market impact, ang mas mataas na accessibility ay pwede pong magdulot ng mas malawak na adoption. Kapag marami pong bagong mga users ang bumili at gumamit ng token, pwede po itong magbigay ng suporta sa presyo ni Pi sa medium to long term. Ayan, dito naman po tayo sa mining rate. Paano naman po nakakatulong ang pagbabago sa mining rate? Kamakailan lang po kasi ay binawasan ni Pi Network ang mining rate ng 1.23%. Ang pagbabago na ito ay nagpapataas po ng scarcity ng token, ibig sabihin mas mahirap na mamina ang Pi ng walang bonuses. Ang scarcity ay isa pong mechanism para suportahan ang halaga ng token habang tumataas ang demand. Kaya sa market impact, ang pagbawas po sa mining rate ay pwedeng magdulot ng mas matibay na value proposition para kay Pi token. Kung tataas po ang demand habang limited ang supply, posible pong magkaroon ng upward pressure sa presyo. Yan, bilang panghuli, ang launching po ng Pi Online ay isang malaking hakbang para kay Pi Network. Pinapalawak nito ang ecosystem at binibigyan po ang community ng bagong paraan para kumita at makilahok sa decision making. Sa kabila ng mababang presyo ng token, ang bagong laro at DAO governance ay nagdadala ng potensyal para sa mas mataas na adoption at long-term growth. Kaya sa aking opinyon, si Pi ay kasalukuyang nasa yugto ng expansion na maaari pong magbukas ng bagong opportunities para sa kanyang token. Ang susi ngayon ay kung paano po ma-engage ng platform ang mga users at paano mapapalakas ang tokenomics para ma-turn around ang market performance ni Pi sa hinaharap. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.